Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip na hango sa mga paniniwala, alamat, at kwentong bayan ng mga Pilipino ukol sa mga nilalang na likha ng imahinasyon at takot ng lipunan. Bagamat sinasabing ito ay true story, ang mga detalye ay sinadyang binuo para sa layunin ng libangan at pagbibigay babala. Ang anumang pagkakatulad sa totoong pangalan, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Pinapayuhan ang mambabasa na panatilihin ang bukas na kaisipan at huwag baliwalain ang mga aral na maaaring makuha mula sa kwento. Si Jomar at Dindo ay magpinsang lumaki sa Tondo, Maynila. Pareho silang nasa edad 20 anyos, parehong hindi nakatapos ng kolehiyo, at parehong naghahangad ng mas maayos na kinabukasan. Matagal na nilang plano ang umalis muna sa syudad para makahanap ng trabaho sa probinsya, isang lugar na mas tahimik, mas mura ang pamumuhay, at mas maraming oportunidad kung ika'y masipag. Pare, may kakilala si tatay sa Isabela. Karinderya raw, naghahanap ng katulong, bungad ni Jomar habang nag-aayos ng backpack. Kaysa dito tayo magstay na tambay lang, baka doon may pag-asa. Ayos yan, Kuya Jomar. Baka sakaling makapag-ipon tayo ng pambukas ng sariling negosyo, sagot ni Dindo, sabik at puno ng pag-asa. Maaga silang umalis ng Maynila sakay ng bus. May dala silang simpleng gamit, ilang damit, perang konti lang pero sapat na pampamasahe, at baong panalangin mula sa kani-kanilang mga magulang. Habang nasa biyahe, dama ang kaba at saya sa kanilang mga mukha. Ang pakiramdam ng bagong simula ay tila isang magandang panaginip. Pero matapos ang halos 12 oras na biyahe, napadpad sila sa isang terminal na hindi pamilyar, isang maliit na istasyon na tila iniiwasan ng mga tao. Tinanong nila ang konduktor kung ito na ba ang tamang babaan papuntang Sitio Malagua. Dito na yan. Diretso lang kayo sa kalsadang yan, may mga tricycle doon. Pero kung ako sa inyo, mag-ingat kayo. Hindi basta-basta ang lugar na yon, babala ng konduktor, sabay ngiti na may halong pag-aalinlangan. Nagkatinginan ang magpinsan pero nagpa siya pa ring magpatuloy. Sumakay sila ng tricycle at tinanong ang driver kung alam niya ang karinderya ni Aling Rosa. Aling Rosa. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Pero kung yon nga ang karinderya sa dulo ng Sitio Baluno, ihahatid ko kayo, sabi ng matandang driver. Habang binabaybay nila ang daan, palubog na ang araw. Mabilis na lumalalim ang dilim at palalalim din ang kanilang pag-aalinlangan. Wala masyadong bahay sa paligid, puro kakahuyan, damuhan, at mga abandonadong kubo. Wala ring signal ng cellphone. Kuya, may mga nakatira pa po ba rito? Tanong ni Dindo. Meron pa pero hindi gaya ng dati. Marami na ang umalis. Mahirap ipaliwanag, basta-basta ingat kayo, sagot ng driver sa katuluyang tumahimik. Pagsapit nila sa dulo ng kalsada, bumungad ang isang lumang karinderya, gawa sa kahoy at pawid, may maliit na tarpaulin na halos kupas na sa katagalan. Walang ibang gusali sa paligid, tila ito lang ang buhay sa lugar. Pagbaba nila, sinalubong sila ng isang matandang babae, si Aling Rosa. Maputi ang buhok, balingkinitan ang katawan, pero matalim ang mga mata na para bang kaya nitong sumilip sa iyong kaluluwa. Aba, mga bagong tauhan. Halina, mga iho. Gutom na siguro kayo. Pumasok kayo, magpahinga muna bago tayo mag-umpisa bukas ng trabaho, nakangiti niyang anyaya. Bagamat may halong kaba, tumango ang dalawa. Sabik sila sa pagkain at sa wakas, may matutulugan na rin sila. Sa isip ni Jomar, baka swertehin talaga tayo rito, Dindo. Simula na ng magandang buhay. Pero sa paligid ng karinderya, may mga matang nakasilip sa mga dahon. Tahimik ang paligid pero parang may bumubulong sa hangin. Hindi pa alam ng magpinsan, ang inakala nilang pag-asang hanap buhay, ay magiging daan patungo sa isang bangungot na mahirap takasan. Kinabukasan, maagang nagising sina Jomar at Dindo dahil sa amoy ng nilulutong sinangag na may bawang at pritong tuyo. Hindi nila inaasahan na ganito kasarap ang almusal sa isang liblib na lugar. Bumaba sila mula sa maliit na silid sa ikalawang palapag ng karinderya at nadatnan si Aling Rosa sa kusina, abala sa pagluluto. O, mga iho. Mag-agahan muna kayo. May trabaho tayo mamaya, masiglang bati ni Aling Rosa habang patuloy sa paghalo ng sinangag. Salamat po, Aling Rosa. Ang bango po ng luto nyo, ani Dindo habang kumakalam ang sikmura. Habang kumakain, ipinaliwanag ni Aling Rosa ang magiging tungkulin nila. Simple lang ang trabaho. Umaga, kayo ang tagalinis ng karinderya. Tanghali at gabi, kayo ang tagatanggap ng order, tagahugas ng pinggan at tagaserbisyo sa mga parokyano.
Madalang ang tao rito, pero kung may dumating, kailangan niyong maging alerto. Gabi ang pinakaabala naming oras. Napatingin si Jomar sa huling sinabi ni Aling Rosa. Gabi po? Di ba dapat tanghalian ang marami sa karinderya? Dito, iba ang takbo ng oras. Ang mga tao rito, gabi ang gising, lalo na ang mga suki ko. Wag na lang kayong magtaka, sagot ng matanda, sabay kindat. May kakaibang dating ang bawat salitang binibitawan ni Aling Rosa. May timpla ng kabaitan at kababalaghan. Pero dahil kailangan nila ng pera at wala na silang ibang matutuluyan, pumayag na rin ang magpinsan. Kinagabihan, inumpisahan nila ang trabaho. Sa simula ay walang dumadating na customer. Halos 3 oras na silang nakaupo at nagsasali ng tubig sa pitsel nang dumating ang unang suki. Isang lalaking matangkad, payat at nakasuot ng sombrero. Hindi mo makita ang mukha nito dahil sa dilim at sa posisyon ng ilaw. Umupo ito sa sulok at nag-order ng key carne con sabaw. Jomar, anong karne ang sinasabi niya? Bulong ni Dindo. Hindi ko rin alam. Pero si Aling Rosa na raw ang bahala sa luto, sagot niya. Lumabas si Aling Rosa mula sa likod na parang biglang sumulpot. May bitbit siyang bandehado na may laman, isang mangkok ng mainit na sabaw at tila laman loob na hindi nila mawari. Nang ilapag ito sa mesa ng lalaki, ngumiti ito at tahimik na kumain. Sumunod-sunod pa ang mga customer. Lahat sila ay tahimik, hindi nagpapakita ng mukha at tila iisang ruta ang dalaw. Hindi rin sila nagsasalita maliban sa pag-order ng pagkain. Ang nakakakilabot, karamihan sa kanila, umuorder ng parehong putahe, carne con sabaw. Parang wala silang mata o baka ako lang to, bulong ni Dindo, habang nakasilip sa isang customer na parang walang anino. Nang matapos ang gabi, tinawag sila ni Aling Rosa at binigyan ng tig-100 piso. Simula pa lang yan. Kapag naging loyal kayo, lalaki ang kita. Pero may paalala ako, huwag na huwag kayong tutuntong sa likod ng karinderya o bubuksan ang maliit na silid sa kusina. At kapag may dumating na customer mula alas 10 ng gabi hanggang hating gabi, hayaan nyo na akong magserbisyo. Doon lang kayo sa harap. Napatingin si Jomar kay Dindo. Bakit po, Aling Rosa? Tanong niya. Umiti lang si Aling Rosa. Basta. May mga pagkain na hindi para sa inyo. May mga bisita na hindi dapat kilalanin. Muli silang nagkatinginan. Nagsisimula na silang makaramdam ng takot pero pilit pa rin nilang sinasaway ang sariling imahinasyon. Baka dala lang ito ng pagod at gutom. Ngunit kahit anong paliwanag ang gawin nila sa sarili, may isang bagay na malinaw, hindi ito ordinaryong karinderya at lalong hindi ordinaryo ang mga customer. Sa sumunod na gabi, inulit nila ang parehong gawain. Subalit may bago silang napansin sa bawat pagkaing inilalapag ni Aling Rosa, tila may bahid ng dugo ang platito. Minsan, may kakaibang amoy, parang panis na laman. Pero hindi umaangal ang mga parokyano. Sa halip, mukhang lalong nasisiyahan ang mga ito. Mas lalong lumalim ang hinala ni Dindo. Kuya Jomar, sigurado ka ba sa trabahong to? Parang hindi tama ang lahat ng to, pabulong niyang wika. Konting tiis pa. Mag-ipon muna tayo, tapos alis din tayo agad. Tiwala lang. Pero habang nagpapatuloy ang gabi, lalo lamang silang nilalamon ng misteryo ng karinderyang ito, isang lugar kung saan ang simpleng alok ng pagkain at trabaho ay tila may katumbas na kapalit-kapalit na hindi lang pera ang hinihingi, kundi posibleng kaluluwa rin. Lumipas ang ilang gabi sa parehong paulit-ulit na gawain nina Jomar at Dindo, maglilinis tuwing umaga, mag-aasikaso ng mga suki tuwing gabi, at mananahimik kapag sumapit ang alas 10. Ngunit sa kabila ng inormal na takbo ng karinderya, palalim ng palalim ang mga napapansin nilang kababalaghan. Tuwing sasapit ang alas 9 ng gabi, bigla na lamang tumatahimik ang paligid. Hindi ingay ng sasakyan, hindi huni ng insekto, wala, kundi isang kakaibang katahimikan na parang humihigop ng lahat ng tunog. Isa itong uri ng katahimikan na kahit ang hininga mo ay ayaw mong marinig. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga plato, napansin ni Dindo ang isang anino sa labas. Hindi ito tao, tila hayop na gumagapang pero sobrang haba ng katawan. Dahan-dahan itong sinisipat ang loob ng karinderya mula sa likod ng punong mayabong sa gilid. Nang lumingon siya kay Jomar upang ituro ito, nawala na ang anino. Kuya, may nakita ako sa labas. Hindi tao, mahina niyang bulong. Hayaan mo na, baka aso lang yon. Huwag ka na lang masyadong magmasid. Magtrabaho lang tayo, sagot ni Jomar, kahit sa loob-loob niya ay kinikilabutan na rin.
Kinabukasan, nagising si Jomar sa katok ni Dindo. Kuya, bumangon ka. May nakita akong kakaiba sa likod ng karinderya, dali-daling sabi ng pinsan. Lumabas sila ng palihim. Sumilip sila sa bintana ng maliit na silid sa likod, iyong lugar na mariing ipinagbabawal ni Aling Rosa. At doon nila nakita ang isang bagay na lalong nagpabigat ng hinala nila. Isang malaking timba ng dugo. Katabi nito, may putol na mga bahagi ng katawan, mga daliri, tila paa, at isang bungkos ng buhok. Nakatakip ito ng basahan pero malinaw ang mga hugis sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mabilis silang umatras at bumalik sa itaas. Halos hindi sila makahinga sa takot. Di ba't wala namang kinatay na baboy o manok si Aling Rosa kagabi? Tanong ni Dindo. Wala. Lahat ng order, siya lang ang nagdadala. At wala naman tayong nakitang karne sa freezer, sagot ni Jomar, nanginginig. Tuwing gabi, lalo silang nagmamasid. Napansin nila ang isang pamilyar na pattern. Tuwing may parokyano na dumarating ng 10:00, lahat sila ay tahimik, tila sabay-sabay, at hindi umuorder ng malakas. Nakatayo lang, at si Aling Rosa lang ang lumalapit upang magsilbi. Minsan, tila may ibinubulong ang mga ito sa kanya. Sa tuwing sisilipin nila mula sa sulok, napapansin nilang nagiging mas maputla si Aling Rosa, pero ang mga mata nito ay nagliliwanag sa dilim. May isa pang gabi na hindi nila malilimutan. Habang nasa harapan sila, biglang may sumulpot na lalaki na duguan ang damit, tila hapong-hapo, at biglang napasigaw ng, "Tulungan niyo ako. May humahabol sa akin." Pero bago pa man sila makakilos, biglang lumabas si Aling Rosa. Sa isang iglap, bumalik ang lalaki sa katahimikan at mistulang natulala. Hawak ni Aling Rosa ang isang pulang tela na parang may ginamit siyang anting-anting. Dahan-dahan niyang hinatak ang lalaki sa likod ng karinderya. At mula noon, hindi na ito muling nakita. Dindo, nakita mo yon, di ba? Hindi lang ako ang nakakakita, pabulong ni Jomar habang nanginginig sa takot. Kuya, hindi na tayo dapat manatili rito. May masama talaga rito, sagot ni Dindo. Sa sumunod na gabi, tinangka nilang tumakas. Pero laking gulat nila nang mapansin nilang umiikot lamang sila sa iisang daan. Minsan, ang dinadaanan nila ay laging bumabalik sa tapat ng karinderya, kahit ilang beses pa silang lumiko at dumaan sa ibang kalye. Parang isang maze ang paligid. Lalong tumibay ang hinala nila na may kung anong engkanto o mahika ang bumabalot sa lugar. Bumalik sila sa karinderya na halos patakbo, at sa pintuan ay nandoon si Aling Rosa. Tahimik lang itong nakatayo at nakangiti. Para bang alam niya ang lahat. Mga iho, sabi ko sa inyo, huwag kayong magpakalayo-layo. Delikado ang lugar kapag hindi kayo sanay. Tabi-tabi po, bulong nito, sabay dampi ng kamay niya sa ulo ni Dindo. Kinagabihan, hindi na sila pinayagang magsilbi. Sa halip, ikinulong sila ni Aling Rosa sa silid sa itaas. May bisitang darating ngayong gabi na hindi para sa inyo, ani niya. Mula sa silid, narinig nila ang mga yabag sa ibaba. Hindi ito mga normal na hakbang. Ang iba ay parang may kuko sa paa, ang iba naman ay tila gumagapang. May maririnig ding ungol, tunog ng hayop, at tila mga bulungan sa wikang hindi nila maintindihan. Sa isang sulyap sa maliit na siwang ng dingding, nakita nila ang isang nilalang na may mukhang parang baboy at katawang tao, umuupo sa mesa. Dinidilaan ang kanyang mga kuko habang hinihintay ang pagkain. Hindi na nila kinaya ang takot. Pareho silang nanalangin. Sa loob ng silid, naghawakan sila ng kamay habang nanginginig. Sa likod ng pinto, tila may dumaan na anino. At sa huling saglit bago sila makatulog sa pagod at takot, narinig nila ang boses ni Aling Rosa na bumubulong, "Konting tiis na lang magiging bahagi rin kayo ng karinderyang ito." Nagising si Jomar na basang-basa ng pawis. Madilim pa rin sa loob ng silid, at si Dindo ay nananaginip at paungol-ungol. Bahagyang nyugyog ni Jomar ang pinsan. Dindo! Dindo, gising! Kailangan nating makaalis dito, bulong niya. Napamulagat si Dindo. Kuya! Nakita ko sila sa panaginip ko. Hindi lang sila kumakain ng karne, kumakain sila ng tao. Pareho silang nagkatinginan, at sabay na nagtungo sa bintanang may maliit na siwang. Tumingin sila sa ibaba, wala nang mga nilalang. Tahimik na ulit. Ngunit isang bagay ang kanilang napansin na hindi pa nila naririnig dati. May mga impit na iyak. Galing ito sa ibaba, hindi sa loob ng karinderya mismo, kundi sa ilalim nito. Tila ba may sinasakal o sinusubukang sumigaw pero nabibitin sa hangin.
Hindi na sila nakatiis. Sa oras na bumangon ang araw at nakita nilang wala si Aling Rosa sa paligid, sinamantala nila ang pagkakataon upang suriin ang paligid. Pumunta sila sa kusina. Doon, nakita nila ang maliit na silid sa likod, ang silid na mariing ipinagbabawal ni Aling Rosa na lapitan nila. Nakalok ito pero sa gilid ng pinto, may maliit na kahoy na madaling tanggalin. Ginamit ni Jomar ang tinidor upang ipasok sa siwang, at sa loob ng ilang segundo, bumigay ang lock. Bumungad ang amoy ng nabubulok na karne. Masangsang. Matapang. Halos sumuka si Dindo. Kuya. Di ko to kaya, nanginginig niyang sabi. Sandali lang. Tingnan lang natin saglit. Kailangan nating malaman, sagot ni Jomar, pinilit ang sarili na manatiling matatag. Sa loob ng silid ay may patong-patong na sako. Sa unang tingin ay akala mong bigas. Pero paglapit nila, nakita nilang ang ilan ay gumagalaw. Dahan-dahan nilang binuksan ang isa, laking gulat nila nang makita ang isang batang lalaki, balot ng sugat, nanginginig, at halos hindi na makapagsalita. Kuya, tulungan niyo ako, huwag niyong hayaang kunin nila ako ulit, mahina niyang bulong. Bigla silang napaurong. Sa gilid ng silid may hagdang pababa. Isang tagong silong na natatakpan ng trapal at sako. Tila ito ang pinanggagalingan ng iyak. Lakas loob nilang binuksan ang pinto ng silong at bumaba. Isa itong madilim na silid na may mga selda. 6 o 7 ang kulungan at sa bawat isa ay may taong nakakadena, halos butot balat at may mga sugat sa katawan. Ang ilan ay wala ng malay. Ang iba ay tila nagmamakaawa. May babae, may bata at may matanda. Diyos ko, anong klaseng karinderya to, halos mapaluhod si Dindo. May mga bote rin sa gilid, tila herbal na may laman na parang dugo at itim na langis. May mga anting-anting, alahas, at retrato ng mga taong tila ginawang alay. Ang ilan sa mga mukha, pamilyar na sa kanila, sila ang mga customer na bigla na lang nawala matapos kumain. At ang pinaka-nakakapangilabot, sa gitna ng silong ay may altar. Isang lamisang may ukit ng mga simbolo at latang may lamang kung ano-anong lamang loob. Sa gitna nito ay isang rebulto, isang babaeng may 4 na mata at nakangising parang buitre. Narinig mo ba yon? Bulong ni Jomar. Sa sulok ng silong, may isa pang pinto, mas maliit, parang para lang sa bata. At mula rito, may boses ng isang matanda. Sino ang nagbukas ng pinto ko? Agad na isinara ni Jomar ang pinto ng silong at pinilit na muling itago ang ebidensya. Tinakpan nila ulit ng sako at binuhat ang batang nakita nila upang dalhin palabas. Pero bago pa man sila makarating sa hagdan, bumukas ang pintuan ng karinderya. Si Aling Rosa. Nakatayo siya sa pasilyo at ang mga mata niya ay hindi na tulad ng dati. Pulang-pula ito at may mahahabang kuko ang kanyang mga kamay. Ang dating mabait na matanda ay ngayon ay isang halimaw sa kanilang harapan. Sinabi ko na sa inyo, may mga lugar na hindi dapat pinapasok. Tumakbo ang magpinsan, buhat-buhat ang batang lalaki. Sa kabutihang palad, nakalabas sila ng silid at tumakbo sa kakahuyan. Hindi na sila lumingon pa, kahit pa naririnig nilang tila may sumusunod sa kanila, yapak ng mga nilalang na hindi tao, at ang boses ni Aling Rosa na tila nag-aanyaya. Bumalik kayo, hindi pa tapos ang hapunan, habang tumatakbo, napansin nilang gumuguhit na ang araw. At sa pagdampi ng liwanag sa paligid, tila unti-unting nawala ang ingay. Nakahanap sila ng kubo sa gitna ng taniman, kung saan naninirahan ang isang matandang ermitanyo. May nakita kayo, ano? Tanong nito, habang tinitingnan ang batang kasama nila. Tumango si Jomar, humihingal. Karinderya, may mga taong nakakulong kumakain ng tao, pumikit ang ermitanyo. Hindi kayo ang una. Pero sana kayo na ang huli. Matapos ang matinding karanasan sa silong ng karinderya, napilitang bumalik sina Jomar at Dindo sa karinderya kinagabihan. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil alam nilang kung basta na lang silang tatakas, malamang ay mahuli sila ng mga nilalang na pinaglilingkuran ni Aling Rosa. Sa halip, nagkunwari silang walang alam, na parang walang nangyari, at patuloy ang kanilang pagtatrabaho. Pero sa loob-loob nila, takot na sila. Kuya, di ko na kaya, bulong ni Dindo habang nagbubuhos ng tubig sa mga baso. Tuwing gabi, pakiramdam ko hinahabol tayo ng multo, kahit gising pa tayo. Konting tiis pa. May plano na ako. Kailangan lang nating tiyempuhan yung gabing wala si Aling Rosa. Magdadala tayo ng pulis, sagot ni Jomar, bagaman may duda rin sa sarili. Sino ba naman ang maniniwala sa kanila?
May mga aswang sa karinderya. May silong na kulungan ng tao. Isang matandang babae na nagsisilbi sa mga halimaw. Kinagabihan, dumating na naman ang mga suki. Ang isa sa mga ito ay isang lalaki na pamilyar na kay Jomar. Madalas itong pumunta sa karinderya at laging naka-dark glasses kahit gabi. Tahimik ito, hindi pala imik pero laging ngumiti kapag nagsiserbisyo si Dindo. Ngunit sa gabing iyon, tila may kakaibang nangyayari. Habang kumakain ng karne sabaw, biglang napahinto ang lalaki. Namutla, napahawak sa leeg at nagsimulang manlaki ang mata. Para bang may bumabara sa kanyang lalamunan. Tumayo ito, nangingisay. Kuya Jomar, yung suki parang nasusuka, bulalas ni Dindo. Tumakbo si Aling Rosa mula sa kusina. Pero imbes na tulungan ng lalaki, hinawakan niya ito sa balikat at dahan-dahang dinala sa likod ng karinderya, tila walang nangyari. Kinabukasan, hindi na muling nakita ang lalaki. Wala na ring bakas ng kung anuman sa lugar kung saan siya huling nakita. Pero sa oras ng paglilinis, may natuklasan si Jomar na ikinatindig ng kanyang balahibo, isang pares ng dark glasses sa ilalim ng mesa kung saan nakaupo ang lalaki. Lumayas siya nang hindi dala to, tanong ni Dindo. Tingin mo ba nakalabas pa siya ng buhay? Sagot ni Jomar habang hawak-hawak ang dark glasses. Kinabahan silang muli. Lumipas ang ilang oras, nagdesisyon silang suriin muli ang kusina. Sa pagkakataong ito, may naamoy silang mas matapang na dugo. Mula sa gilid ng pader may tagas na likido. Dugo. Isang linya ng dugong tila mula sa loob ng dingding, dumadaloy pababa patungo sa sahig. Pinilit nilang hanapin ang pinagmumulan. At sa gilid ng pader, natuklasan nila ang isang trapdoor, maliit, may bakal na hawakan, at natatabunan ng lumang banig. Nang buksan nila ito, isang masangsang na amoy ang agad bumungad sa kanila. Sa loob ng trapdoor ay isang maliit na hukay na punang dugo. At sa loob ng hukay, may mga putol na parte ng katawan. Isang kamay may suot pang relos. Isang paa may sapatos. At sa isang sulok may wallet na may G. Pagtingin nila, tumambad ang larawan ng lalaking suki na nawawala. Hindi na siya nakalabas, kinain siya dito mismo, bulong ni Dindo, halos hindi na makahinga. At hindi lang iyon. May iba pang yi sa loob, larawan ng mga taong naging customer sa mga nakaraang gabi. May estudyante, may babae, may matandang lalaki. Lahat sila, tila naging bahagi ng pagkain ng mga halimaw na pinaglilingkuran ni Aling Rosa. Hindi na sila makapagsalita. Gusto na nilang sumigaw pero alam nilang naroon lang sa labas si Aling Rosa. Biglang may ingay sa pinto ng kusina. Mabilis nilang sinara ang trapdoor at tinakpan muli ng banig. Tumayo sila't kunwaring nag-aayos ng plato. Pumasok si Aling Rosa. O mga iho, may bisita tayo mamaya. Iba sa karaniwan. Espesyal na gabi ngayon. Umalis ito nang walang pagdududa. Pero sa likod ng kanyang tinig ay tila may babala. Kinagabihan, habang nagsisimula na ang hapunan, napansin ni Jomar ang kakaibang galaw ni Aling Rosa. Hindi na ito masyadong naglalakad, parang dumudulas lang ang kanyang katawan. Hindi siya kumikilos tulad ng dati. At ang mga mata niya ay mas mapula, ang mga kuko mas mahaba. Sa liwanag ng kandila, tila ang balat niya ay tila lumuluwag. Kuya, hindi na yan tao, bulong ni Dindo. At dito na napagtanto ng magpinsan, hindi na nila pwedeng ipagpaliban ang pagtakas. Sa susunod na gabi, kailangan na nilang lumaban. Kailangan na nilang tapusin ang bangungot na ito, bago sila ang sunod na putol ang katawan sa hukay ng kusina. Matapos ang sunod-sunod na nakakatakot na pangyayari sa karinderya, ang pagkawala ng mga customer, ang natagpo ang trapdoor na puno ng dugo at putol na katawan, at ang unti-unting pagbabago ni Aling Rosa, napagtanto ni na Jomar at Dindo na hindi sila maaaring manatiling tahimik. Wala na silang ibang mapagkakatiwalaan kundi ang isa't isa. Kinabukasan, habang abala si Aling Rosa sa pag-aayos ng mga paninda sa labas ng karinderya, lihim na pumasok si Dindo sa silid nito. Si Jomar naman ay nanatili sa labas bilang tagabantay. Bitbit ni Dindo ang isang maliit na flashlight at ang cellphone niyang may kakaunting natitirang baterya. Sa loob ng silid ni Aling Rosa, tumambad ang isang napakalumang kwarto na may matitingkad na amoy ng insenso, dahon ng kamangyan, at isang uri ng amoy na hindi niya maipaliwanag, parang bulok na lamang loob. May mga retrato sa dingding, karamihan ay luma na at kupas. Isa sa mga iyon ay litratong may tatlong babae, nakasuot ng makalumang saya, nakatayo sa harap ng isang lumang karinderya.
Sa ibaba ng larawan, Rosa, Felisa, at Marta, 1,932. 1,932, bulong ni Dindo. Hindi pwedeng siya yon, binuklat niya ang isang lumang album sa mesa. Dito niya nakita ang mga retrato ni Aling Rosa, ngunit sa bawat pahina ay hindi ito tumatanda. Ang unang larawan ay may petsang 1,951, sunod ay 1,970, tapos ay 1,986 at sa lahat ng mga iyon, pareho pa rin ang mukha, ang buhok, ang itsura. Imposible 50 taon na pero di siya tumatanda. Habang lumalalim ang paghahalughog niya, may nakita siyang kahon sa ilalim ng kama. Nakapadlock ito, ngunit madaling nabuksan gamit ang tinidor. Sa loob ay may mga anting-anting, balat ng ahas, tuyong buto ng hayop at tao, at isang malaking itim na kwaderno na may nakasulat sa harap, mga gamit at ritual para sa paglilingkod sa itim na panig. Habang binubuklat niya ito, napatigil siya sa isang pahina, ang pagbabalat ng mukha, para mapanatili ang anyo ng isang tao, habang sumasanib sa katawan ng patay. Nangilabot si Dindo. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Ang Aling Rosa na kasama nila ay hindi na ang dating tao. Isa na siyang nilalang na sumanib sa katawan ng matanda. At sa pamamagitan ng mga ritual, pinananatili niyang buhay ang katawan at ganda ng anyo para makapanlinlang ng mga dayo. Habang lumalalim ang kanyang pagbabasa, nakarinig siya ng kaluskos sa labas. Dali-dali siyang nagtago sa likod ng aparador. Dumating si Aling Rosa. Hindi niya ito agad nakita, pero ang narinig niyang usapan ang lalong nagpatibay ng kanyang hinala. Ngayong gabi, kailangan ko ng 2 alay. Sapat na yon para mapalakas ulit ang anyo ko, ani ni Aling Rosa habang may kausap sa telepono, isang tinig na parang babae, ngunit garalgal. Magsipaghanda na kayo. Hindi ko na sila papakawalan. Nararamdaman kong alam na nila ang totoo. Pag alis niya, agad na lumabas si Dindo at nagmamadaling binalikan si Jomar. Kuya! Hindi siya tao. May nakita ako, mga gamit ng mambabarang, at diary. Napatay na si Aling Rosa noon pa. Ang nakatira sa katawan niya demonyo. Dito na pagdesisyonan ng dalawa na wakasan na ang kanilang pananahimik. Ngunit bago pa sila makalabas, may narinig silang malalakas na yabag. Sa paligid ng karinderya, unti-unti nang nagsidatingan ang mga kakaibang nilalang, ang mga gabi-gabing parokyano, ngayon ay hindi na nagtatago sa dilim. Ang iba ay may baluktot na paa. Ang iba ay may mahahabang lieg. Ang ilan ay may mapuputing mata na walang itim. Lahat sila, sabik. Gutom. At sa gitna nila, si Aling Rosa ngayon ay wala ng balat sa mukha. Ang dating anyo niyang matanda ay pinalitan ng isang malabwitreng nilalang, may matutulis na bagang, at lieg na nababalot ng itim na balahibo. Alam na ninyo ang dapat hindi malaman ngayon, kayo ang magiging hapunan. Ngunit bago pa man sila mahuli, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Isa sa mga nilalang ang tumumba. Lumitaw ang matandang ermitanyo na nakasagip sa kanila noon. Hawak nito ang isang lumang baril at sa likod niya ay may dalang asin, bawang, at langis na dinasalan. Hindi ako natatakot sa inyo. Marami na kayong nilamon. Hindi na ngayon, sigaw ng ermitanyo. Habang tinutok ang baril, isinaboy ni Dindo ang asin sa paligid. Napasigaw ang mga nilalang. Si Jomar naman ay kinuha ang langis at binuhos ito sa altar ng karinderya sa kasinindihan. Nagliyab ang altar. Mula rito, tila sumigaw ang 1,000 kaluluwa. Ang apoy ay bumalot sa buong karinderya at unti-unting nilamon si Aling Rosa. Sa huling sigaw nito, tinangka pa nitong kumapit sa kanila. Hindi pa to tapos. Ngunit tuluyang lumubog sa apoy ang nilalang. Ang mga aswang na parokyano ay nagsitakbo at nagsikhanay pabalik sa kabubatan, para bang may ipinag-uutos sa kanilang tumakas. Natapos ang gabi sa gitna ng abo, amoy ng sinunog na laman, at katahimikang matagal na nilang hindi naramdaman. Matapos nilang tuluyang masilaban ang altar ni Aling Rosa at makaligtas sa unang bugso ng mga halimaw, akala ni na Jomar at Dindo ay tapos na ang kanilang bangungot. Ngunit pagkasikat pa lamang ng araw, dumagsa ang makapal na ulap sa kalangitan, hindi pangkaraniwang ulap na parang usok mula sa nasunog na altar. Kasabay nito, narinig nila ang tunog ng tila daan-daang yapak, hindi ng tao, kundi ng mga hayop o nilalang na mabibilis kumilos. Kuya, hindi pa tapos to. Bumabalik sila, bulong ni Dindo, halos hindi makapaniwala. Ang matandang ermitanyo, na noon ay nananatiling tahimik,
ay biglang nagsalita habang pinupunasan ang kanyang baril na gamit sa pangontra. Ang apoy ng altar ay pansamantalang huminto sa lakas nila pero binuhay rin nito ang mga nilalang na dating nagsisilbi kay Rosa. Mas malakas, mas mabangis. Kailangan nating lumayo. Sa gubat tayo dadaan, doon sila mahina kapag sikat ang araw. Wala silang oras upang magtanong. Kinuha nila ang natitirang kagamitan, asin, bawang, langis na may dasal, kutsilyong may ukit ng anting-anting, at mga simpleng pagkain. Bitbit nila ang batang lalaking kanilang nailigtas mula sa kulungan. Pagbaba nila mula sa kabundukan ng Sitio Baluno, binaybay nila ang isang makitid na daan papuntang kabubatan. Ngunit bago pa sila makapasok, humarang ang tatlong nilalang sa landas, mabababa ang katawan, may mga sungay, at nakangisi na parang aso. Mga nilalang ng usok bantay ng daan, bulong ng ermitanyo. Walang alinlangan, isinaboy niya ang asin sa paligid at sinindihan ang langis. Umusok ito at lumika ng makapal na pader na pumigil sa mga halimaw na lumapit. Sa gitna ng gubat, napansin nilang nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay tila tumitingin sa kanila. Ang mga dahon ay parang gumagalaw sa sarili nilang kagustuhan. Hindi ito normal na kabubatan. Ito ay isang gubat na nilamon ng sumpa. Habang naglalakad, nagsimula silang makarinig ng mga bulong. Sa una, parang tinatawag lang sila sa kanilang mga pangalan. Pagkatapos, naging boses na ng mga mahal nila sa buhay. Dindo anak, tulungan mo ako, Jomar nasaan ka na? Umuwi ka na, kuya boses ni nanay yon parang si nanay talaga, nangingilid ang luha ni Dindo. Hindi yon si nanay wag kang liliko. Wag kang hihiwalay, sigaw ni Jomar. Muntik nang maligaw si Dindo sa tawag ng tinig, pero agad siyang hinila ni Jomar pabalik. Kapag napahiwalay, tiyak nasasakmalin ng mga nilalang sa dilim. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, biglang umulan. Ngunit hindi ito normal na ulan, kulay itim ang tubig at amoy dugo. Ang lupa ay unti-unting naging maputik, mahirap lakaran, at sa bawat hakbang ay tila may humihila pababa sa kanilang mga paa. Dito na nagsimula ang habulan. Isang nilalang na matangkad, parang kalansay na nabalutan ng itim na balahibo, ang sumulpot sa likod nila. Ang mga mata nito ay pula at ang bibig ay abot hanggang leeg. Humahabol ito ng mabilis at sumisigaw sa wikang hindi nila alam. Malagto siya Arna. Takbo! Takbo, sigaw ni Jomar, karga ang bata. Ang ermitanyo ay bumunot ng kutsilyo at pinaghahampas ang mga sanga ng puno na tila humaharang sa kanilang daan. Huwag kayong huminto hanggat hindi nyo naaabot ang bato ng kalinawan. Ano yon? Sigaw ni Dindo. Isang banal na bato, lumapa sa karinderya. Kapag nakatayo kayo roon, hindi sila makakalapit. Halos mawalan na sila ng pag-asa ng sa wakas, sa gitna ng gubat, may liwanag silang nakita. Isang maliit na clearing at sa gitna nito ay isang malaking puting bato na hugis puso. Ang mga nilalang sa paligid ay biglang tumigil, nag-aatubiling lumapit. Agad nilang tinungo ang bato. Pagkaapak nila, tila nawala ang bigat sa paligid. Ang hangin ay naging malamig pero kalmado at ang mga bulong ay tumigil. Sa wakas, nakahinga sila. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Mula sa likod ng mga punong kahoy, may lumitaw na bagong anyo, isang babae, nakasuot ng dugo ang saya, may 3 mata sa noo, at mga ugat na bumalot sa kanyang braso. Mga taksil tinikman nyo ang liwanag, pero sa dilim kayo isinilang. Siya ang tunay na anyo ni Aling Rosa, hindi isang matanda, kundi isang demonyang babae na gumamit ng katawan ng tao para makapanira, makapangakit, at makapandamay ng kaluluwa. Lumapit siya sa gilid ng clearing, pero tila binabarahan ng liwanag mula sa bato ng kalinawan. Sa bawat hakbang niya, umaalingaw-ngaw ang panaghoy ng mga kaluluwang ginamit niya. Sa likod niya, lumilitaw ang iba pang halimaw, ang buong pamilya ng karinderyang kanyang itinatag. Tinutok ng ermitanyo ang kanyang baril, habang si Jomar at Dindo ay nag-aabot ng asin at langis. Alam nila, isa na lang itong matinding sagupaan bago tuluyang makalaya. Hindi kami babalik. Hindi kami pagkain. At hindi mo na kami madadala sa dilim, sigaw ni Jomar. Lumipad ang halimaw sa ere, at dito nagsimula ang pinakamatinding laban nila. Sa gitna ng kagubatang nalulukob ng itim na ulap at kasinungalingan, humarap sina Jomar, Dindo, ang matandang ermitanyo, at ang batang kanilang nailigtas, sa pinakamatinding sagupaan ng kanilang buhay. Sa harap nila, nakatayo ang tunay na anyo ni Aling Rosa, o kung anuman ang nilalang na yon.
Isa siyang halimaw na hindi na maituturing na tao, may 3 mata sa noo, itim ang dila, at ang balat ay parang balat ng ahas. Sa bawat paghina niya, may sumisingaw na itim na usok na pumapatay sa mga damo sa paligid. Sa likod niya, naroon ang iba pang nilalang, mga dating suki ng karinderya, ngayon mga nilalang na parang impakto, nakayuko, nanginginig, pero handang sumalakay. Walang makakaalis na buhay. Sa bawat kaluluwang kinain ko, lumalakas ako. Kayo, mga aba, kayo ang susunod, sabi ng nilalang sa tinig na gumigimbal sa kaluluwa. Ngunit sa gitna ng takot, pinilit ni Jomar na manatiling matatag. Hindi na kami natatakot. Ngayon, kami naman ang lalaban. Nagsimula ang laban. Unang umatake ang isang nilalang, mabilis, parang anino, sumugod sa kanila. Ngunit mabilis rin ang ermitanyo. Tinabunan niya ng asin ang lupa sa harap ng bato. Pagsayad ng halimaw sa asin, ito'y napasigaw, nasunog ang balat, at bumulagta sa lupa. Sunod-sunod ang mga sumunod. Isang nilalang na may bungangang hanggang leeg. Isa pang may pakpak ng paniki at mata sa tiyan. Isa-isang nilabanan ni Jomar at Dindo gamit ang kutsilyo't langis. Sa bawat apoy ng banal na langis, sumusigaw ang mga halimaw. Pero kahit ilang beses silang pabagsakin, tila may dumarating pang bago. Si Aling Rosa naman ay umiikot-ikot sa paligid, hindi makalapit sa bato ng kalinawan. Tila may depensa ang batong iyon, isang sinaunang proteksyong espiritual na hindi niya malampasan. Ngunit bigla siyang nagsimulang magbago ng taktika. Kung hindi kayo lalabas, ako ang papasok. Biglang tumili ang bata, sumigaw, parang may sumanib sa kanya. Tumirik ang kanyang mata, at unti-unting bumaluktot ang katawan. Kuya! Yung bata! Nasasapian siya, sigaw ni Dindo. Lumapit si Jomar at pinigilan ang batang gumugulong sa lupa. Labanan mo yan. Huwag mong hayaan silang pumasok sa'yo. Isinaboy ng ermitanyo ang langis sa katawan ng bata, sabay dasal. Layas, masamang espiritu. Hindi ka dapat manatili sa inosente. Biglang sumigaw ang bata, at isang makapal na aninong usok ang lumabas sa kanyang bibig, sumalpok sa kalangitan at tuluyang naglaho. Ngunit ang kapalit ng hina ang bata. Halos hindi na humihinga. Hindi natin siya pwedeng iwan dito, ani Dindo, nanginginig. Hindi natin siya iiwan, sagot ni Jomar. Pero hindi rin natin pwedeng hayaang mabuhay pa ang nilalang na yon. Sa huling pagkakataon, tumayo si Aling Rosa. Itinaas niya ang kamay at mula sa langit ay bumagsak ang isang itim na kidlat na tumama sa paligid ng bato ng kalinawan. Tumilapon ang mga bato at bahagyang gumuho ang proteksyon. Lalapit na ako, anya, sabay ngiti. Biglang tumindig ang ermitanyo. Ngayon ang oras. Jomar, Dindo, ilabas niyo ang itim na kwaderno. Nasa likod ng diary niya ang orasyon pangsumpa. Agad nilang binuklat ang kwaderno. Doon, sa likod ng mga ritual, may isang pahina na kulay pula, isang lumang dasal, sinulat sa sinaunang Tagalog. Sa ngalan ng liwanag, tabunan ng itim na layon, basagin ang tanikala ng kadiliman, at ibalik sa lupa ang laman ng bangungot. Sabay-sabay nilang binigkas ito. Habang binibigkas nila ang dasal, unti-unting nagliliwanag ang bato ng kalinawan. Ang lupa ay umuga, ang hangin ay bumigat, at ang mga halimaw sa paligid ay nagsimulang mangisay. Si Aling Rosa ay sumigaw ng ubod lakas. Hindi. Hindi niyo ako pwedeng ibalik. Ako ang tagapangalaga ng kagutuman. Ako ang kadiliman sa inyong mga sikmura. Subalit huli na ang lahat. Nagliwanag ang buong clearing. Isang ilaw na tila apoy ng langit ang bumalot sa paligid. Pumasok ito sa katawan ni Aling Rosa, at doon, isa-isa siyang nadurog, tila abo na tinangay ng hangin. Sa huling sandali, ang kanyang mukha ay bumalik sa anyong matanda, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang panaghoy na parang sigaw ng libo-libong kaluluwa. Bumalik sa katahimikan ang paligid. Ang mga nilalang ay nagsipagtakbuhan, nagsibalik sa pinanggalingan, at ang langit ay muling luminaw. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang tunay na liwanag ng umaga, liwanag na hindi pa nila muling nasilayan mula noong unang gabi sa karinderya. Ang bata ay muling huminga. Mahina pero buhay. Si Dindo ay napaluhod. Si Jomar ay napahawak sa dibdib, hindi alam kung maniniwala pa ba sa nakita o panaginip lang ito. Lumapit ang ermitanyo. Tapos na. Ang sumpa ng karinderya ay tuluyan ng nasira. Ngunit tandaan nyo, may mga lugar na ginawang altar ng kadiliman.
At minsan, kailangan ng mga taong katulad nyo upang muling maging daluyan ng liwanag, makalipas ang ilang araw. Naiulat na nasunog ang karinderya. Wala nang natira kundi abo. Wala ring makitang katawan ni Aling Rosa, at sa mga tanong ng mga otoridad, ang tanging tugon ni na Jomar at Dindo, tumakas kami sa isang bangungot. Bumalik sila sa kanilang baryo, tahimik, dala ang aral na hindi lahat ng pagkakataong tila oportunidad ay dapat tanggapin, sapagkat minsan, ang simpleng alok ng pagkain at trabaho ay alok pala ng kamatayan. 50.